Tapos sa ang eleksyon at ngayon alam na natin kung sino yung mga nanalo bilang senador para sa ating bansa. At dito sa ating video ngayon, pag-uusapan natin kung ano ba yung mga lessons na natutunan natin sa nakaraang eleksyon at how can we use these lessons moving forward. Here are the top 8 things na natutunan natin dito sa nakaraang eleksyon. Number 1, surveys do not win elections anymore. You, the electorate, mga botante, ang nagpapanalo ng mga eleksyon. At dahil dito, nagkaroon ako ng konting pag-asa na at least ngayon, mukhang hindi na tayo masyadong mind condition na itong mga eleksyon na to kung sino ang ating iboboto. At nakakatuwa talaga to, no? Kasi kung tutusin pag tinignan mo based on the surveys, halos hindi na makapasok si Bam Aquino at saka si Kiko Pangilinan. At dito naman sa resulta, naging number 2 at number 5 pa si Bam Aquino at si Kiko Pangilinan. Hindi lang yon. Even si Marcoleta, who I did not expect or want to win, by the way. Pero sa survey, lumalabas parang mga nasa 12-13th place siya. Tapos ngayon, umabot siya even in the top 6. At dahil doon, kahit na hindi ako agree doon sa pagkapanalo ni Marcoleta or I don't want it to happen, at least nakikita natin dito that people are deciding and voting based on their principles, mga paniniwala nila, mga pinaninindigan nila, at hindi na lang dahil sa mga surveys. Pangalawa, tulad nga ng nabanggit ko sa inyo, may liwanag pa tayo sa dilim. Nag-number 2 si Bam Aquino with the second highest number of votes at over 20 million votes. At si Kiko Pangilinan naman ay nag-number 5 with 15 million votes. At ang nakikita mo dito, the fact that dalawang kakamping or dilawan made it to the top 5 tells you na malakas pa ang movement na inumpisahan ni Leni Robredo. At dito mo nakikita gaano ka-solid yung force na yan. At kung mamobilize yan, it will be a force to be reckoned with, a force for good in 2028. Number 3, tignan naman natin yung resulta ng ating eleksyon based on alliances. Pag nakita mo dito on the top 5 natin, dalawa dito ay galing sa Duterte group, si Bongo at saka si Bato de la Rosa. Tapos yung isa naman dito ay si Erwin Tulfo na galing sa grupo ni na BBM. Tapos yung dalawa ay si Bam Aquino at si Kiko Pangilinan. So kumbaga, 2 for Duterte, 2 for the Pinks, at saka isa for Alianza. But if you look at the overall picture of the top 12, si Marcoleta makes it to number 6, followed by Ping Lacson, Tito Soto, Pia Cayetano. Tapos for the 10th and 11th and 12th place, you have Camille Villar, Lito Lapid, and Amy Marcos. So ano ba yung total na to? Lumalabas dito, 5 ay galing sa grupo ni Duterte, 5 naman ay galing sa grupo ni BBM, at yung 2 galing sa grupo ng mga Pinks or Dilawan. At ang ibig sabihin lang talaga nito ay halos hati yung ating bansa into 3 groups. The BBM camp, the Duterte camp, and the Pink camp. Pero ang kailangan mo pansinin talaga dito is yung mga Pinks ay nasa top 5 kasama ng mga Duterte group na nasa top 5 as well. At yung grupo naman ni BBM ang nag-dominate do sa mga ilalim at natirang spots. At ang isa pang paraan para tignan natin itong mga numbers na to ay 5 dun sa mga nanalo ay re-electionists. Yung 4 naman ay dating mga senador. At yung 3 naman ay galing sa Kongreso. Kaya pag tinignan mo dito, mukhang experience wins over popularity at this point. Which brings me to my 4th point. Humihina na yung star power ng mga celebrities. Tulad nga nung nabanggit ko sa umpisa, hindi lang nga tayo hindi na mind condition ng mga surveys, hindi na rin tayo bumoboto masyado dahil lang sikat sila or artista sila. At nakita mo dito na sa 12 candidates na nanalo, isa lang yung artista na nakalusot, si Lito Lapid, and he barely won. He almost did not make it. At yung mga ibang mga kasama niyang artista ay hindi nanalo. Sina Willie Revillame, Bong Revilla, Philip Salvador, Jimmy Bondoc, at isama mo na rin doon si Manny Pacquiao. At sa totoo lang, masaya ako dito sa resulta na to dahil nakikita ko nga na kahit papano nag-iisip na yung ating mga botante at hindi na lang nadadala sa mga star power. Kinabahan talaga ako una nung kala ko baka mananalo pa nga si Willie Revillame pag binase natin sa surveys. Pero kahit na nga mataas siya sa survey, nakita mo dito that that was not enough para manalo tong si Willie Revillame. At kahit na nga si Bong Revilla na ang taas sa survey, hindi din nakapasok.
Pero hindi ko sinasabi na nawala na talaga yung epekto ng showbiz personality sa pagpapanalo ng mga eleksyon. Nabawasan lang yung kanilang impluensya. Number 5, it pays to win. Ang ibig ko sabihin ay pag tinignan mo yung ating top 2 ad spenders sa TV, radio, and print, tignan mo kung sino yung ating top 2 ad spenders. Camille Villar at 3.5 billion pesos. Followed closely by Amy Marcos at 2.8 billion pesos. Grabe talaga. Sa akin lang ito lang kailangan natin pag-isipan. Bakit ba talaga ang isang kandidato willing gumastos ng ganyang kalaking halaga para manalo bilang senador? Yun lang. At sana talaga hindi lang nila basta gustong bawiin tong pera na to o pagkakitaan yung kanilang posisyon bilang isang senador. Kasi pwedeng mangyari to Nakikita naman natin yan sa mga nakaraang mga politiko natin, di ba? But I have to make a note here na ito ay published ad rates. So assume mo na lang that the negotiated rate is half of that. Kahit nakalahati man lang yan, that's still 1.75 billion pesos for Camille Villar. At for Amy Marcos, that's still 1.4 billion pesos. Malaking malaki pa rin yun. Number 6. Kahit na wala kang makinarya at hindi ka sikat na celebrity at bago ka pa lang na senatorial, kaya mo pa rin makakuha ng over 8 million votes. Ang pinag-uusapan natin dito ay si Heidi Mendoza, isang dating COA commissioner at tumakbo siya bilang isang independent at kahit papano nakakuha siya ng over 8.6 million votes. At para sa akin, ang pinakamalaking accomplishment ni Heidi Mendoza ay natalo niya si Willie Revillame when it comes to votes. At bakit nakaka-impresyon? Alalahanin mo na si Willie ay isang sobrang sikat na showbiz host na namimigay ng pera sa kanyang mga programa at kilala ng mga masa. Heidi Mendoza, hindi showbiz, hindi namimigay ng pera at tumakbo lang, hawak ang kanyang plataforma at ang kanyang experience at yung kanyang resume. At dahil doon, maraming sumuporta sa kanya at for a first time senatorial, nakakuha siya ng ganyang kalaking boto. Congratulations, Heidi Mendoza. And I hope that in 2028, magdesisyon kang tumakbo ulit kasi by then, sigurado ko sa'yo, dodoble pa yan. Number 7, even if you lose the first time, try again. Ang pinag-uusapan ko dito ay si Luke Espiritu. Alam po niyo si Luke Espiritu, nung unang best tumakbo siya bilang senador, nakakuha siya ng mga 3 million votes lang. Ngayon, tumakbo siya ulit at anong nangyari? Luke doubled the amount of votes that he got from the last elections to over 6.4 million votes now. At nakikita mo dito na nagkakaroon na ng traction yung kanyang pagtatakbo at nakikilala na siya ng mga tao at nagkakaroon na ng tiwala sa kanyang mga pinagsasabi at pinaglalaban. At baka sa susunod na halalan, malay mo, maging senator na si Luke Espiritu. Number 8, ito interesting tong statistic na to. Lumalabas dito pag tinignan mo yung OFW voting, halos malaki ang porsyento ng ating mga OFWs ang bumoto ng Duterte. Ibig sabihin nun, yung 10 candidates sa mga Duterte ay halos binoto nila straight. At malaki yung pagpasok ng boto ng mga OFWs natin. Pag tinignan mo dito, in Europe, Asia Pacific, sa Africa at sa LAV, solid Duterte ang mga OFWs natin doon. Malaki ang porsyento nila kumpara sa admin block ni BBM at yung mga pinks. Pero pag tinignan mo yung mga OFWs sa Amerika, that means North America at South America, malaki ang mga pinks o dilawan sa Amerika. Gaano kalaki? Bam Aquino and Kiko Pangilinan led the senatorial race there. At hindi lang yon. Dito sa Amerika, nakapasok din si Luke at saka si Heidi Mendoza sa ating top 12 senators. At pag tinignan mo dito sa Amerika, sa buong alyansa slate ni BBM, si Ping Lacson lang yung nakapasok sa top 12 natin. Kaya ano yung ating nakita talaga dito sa nakaraang halalan? Na ang mga tao ngayon ay bumoboto na base sa kanilang pinaninindigan at pinaglalaban at pinaniniwalaan. Na mukhang lalo na tayo nagiging mas independent thinkers. Na hindi na tayo nadadala ng mga survey at mas pinipili na natin ngayon ang experience over popularity. At kahit hindi perpekto yung resulta para sa akin, masaya na rin ako na nakita ko tong resultang to at nakita natin dito na may pagbabago na kung paano mag-isip at bumoto ang ating mga botante. Kayo, ano tingin nyo? Happy ba kayo sa resulta? At ano pa yung mga ibang lessons na natutunan nyo dito sa ating eleksyon? Sulat nyo lahat yan dito sa comment section sa ibaba. At pag nagugustuhan mo yung mga ganitong klaseng content, please subscribe to my YouTube channel at pakiclick na rin yung notification bell na yan para ma-notify ka sa aking susunod na video. Salamat sa inyo lahat. Ito si Chris Tan. Magkita tayo muli.